Tito Densyo Love Stories presents The New Tenant is an Agent. Written by Scripting Your Destiny. 3 a.m. na pala! Di ko napansin. Gotta go, girls! I need to go home early. Baka malaman pa ni Mami at mawala na naman ako ng credit sa lahat. Home early raw? Tinawanan siya ng kaibigan niyang si Erica. Early nga eh! 3 a.m.? Saka sila nagtawa ng lahat. Nang makauwi si Kiana sa bahay niya, ay agad siyang natulog dahil na rin sa pagod. Hapon na siya nagising, ang pagkalam ng tiyan niya ang gumising sa kanya. Ang gulo ng buhok ko, pero maganda pa rin. Good morning, pretty Kiana. Pagkausap niya sa sarili sa salamin, tinali niya ang buhok niyang magulo pagkatapos ay bumaba na siya para kumain. Nasa may hagdan pa lang si Kiana ay naamoy na niya ang mabangong aroma ng ulam. Mukhang masarap. Nandito yata si Mommy. Mabuti na lang talaga at hindi niya ako naabutan na umaga ng umuwi galing sa gala. Bumaba si Kiana at tinungo ang kusina kung saan nanggagaling ang amoy. Napakagat siya ng labi habang nakatingin sa hubad na likod ng isang tao. Parang masarap pa. Napahaplos si Kiana sa batok niya. Dahil sa sinabi niya ay napalingon ng taong yun. Kung natakam siya sa likod pa lang nito, ay mas natakam siya sa mukha nito. Ang gwapo ng beshi ko! Ang ganda ng kurba ng katawan. At parang inaantok niyang mga mata. Ang nakapout nitong labi. Pak na pak, ulam na! Ngayon lang ako nakakita ng ganito sa ilang taon kong pagtira rito na mag-isa. Tsaka, mag-isa? Sino ka? Kumuha ng upuan si Kiana at itinutok niya ang paanan ng upuan sa binatang nasa harapan niya. Nakatingin lang ang binata kay Kiana na para bang isa siyang malaking joke. Sino ka ha? Tinatanong kita! Sino ka? Nakamot ito ang tenga na mukhang naiingayan na kay Kiana. I'm the new tenant here. New tenant? Paano? Ano? Hindi naman for rent ang bahay ah. Roommate kita? Paano nangyari yun? Sino nagsabi sa'yo? Hindi for rent ito. Umalis ka na. Isusumbong kita kay Mommy. Speaking of which, biglang nag-ring ang cellphone ni Kiana at lumabas sa screen ang pangalan ng mama niya. Diyan ka lang ah. Dinuro niya ito bago umalis sa kusina at sinagot ang tawag. Kiana! Mommy! May nakapasok sa bahay! Baliw yata ito kasi sinasabi niyang roommate ko daw siya. Hindi naman for rent ang bakanteng kwarto dito sa bahay. Listen, Kiana. Natahimik siya sa sinabi ng mama niya. Maraming bakante sa kwarto dyan sa bahay at ikaw lang mag-isa. Para naman pagkakitaan ko at magkaroon ka naman ng silbi. Kaya for rent ang bakanteng kwarto dyan. Huwag kang magreklamo dahil sigurado kong mas malaki pa rin ang ginagastos mo kaysa sa kita dyan sa rent. Mom! Lalaki ang tenant dito. Hindi ba kayo nag-aalala sa maganda niyong anak? Baka kung anong gawin niya sa akin dito. Nag-o-overreact ka lang, Kiana. Huwag kang basta-basta manghuhusga. Natahimik si Kiana sa panener mo nito. Mas nag-aalala ako sa tenant dyan. Baka siya ang magambala mo dahil inuumaga ka lagi ng uwi. Anong umaga? Fake news ka naman, Mom. Hindi kaya. Maaga na nga akong umuuwi eh. Agad na pagtanggi ni Kiana sa akusa ng kanyang mama. Maaga nga. Inuumaga ka nga sa sobrang aga eh. Ilang oras pa siyang sinermona ng mama niya bago siya nito pinakawalan. Sana pala hindi na ako nagreklamo. Na-backfire tuloy ako. Kainis naman kasi. Ano bang ginagawa ng lalaking yan dito? Pinadala kaya siya ni Mami para bantayan ako at mag-update kay Mami araw-araw? Seryoso, Kiana? May kasama ka na ngayon sa bahay mo?
Gulat na tanong ni Trisha sa kanya nang matapos niyang ikwento ang lahat ng reklamo niya sa kaibigan. Gwapo ba? Tanong naman sa kanya ni Erica. Saglit na natahimik si Kiana sa tanong ng kaibigan niya. Pwede na. Tumango siya. Pwede nang luhuran, pwede nang pakasalan, pwede nang lahat-lahat. Ang gwapo pero parang ang hindi nag-i-exist sa mundo ang mukha niya eh. Mahinang sabi ni Kiana sa isip niya. Gusto naming makita in person ang roommate mo. Hindi na nakatanggi pa sa Kiana, lalo na nung dumating ang dalawa niyang kaibigan sa bahay para silipin ang tinutukoy niya. Nasaan na? Pasigaw na bulong sa kanya ni Erica. Nasa kwarto niya. Sagot ni Kiana rito. Ano ba kasing dahilan ko para makapasok ako sa kwarto niya? Napakunot ang noo ni Kiana sa bulong ni Erica. Gumagana na naman yung kalandian mo, Erica. Natatawang sabi naman ni Trisha. Ayaw niyang may pumapasok sa kwarto niya. Pagbabala ni Kiana rito pero hindi nakinig si Erica. Ito na lang pizza. Tumakbo patungo sa kwarto si Erica at kumatok. Nang bumukas ang pinto ay sinalubong si Erica nang nagkasalubong na kilay ni Asher. Pizza? Marami kaming binili. Baka gusto mo baka gusto mo ng pizza? Tinakpan ni Kiana ang tainga niya nang makitang irita ang mukha ni Asher na mukhang kakagising lang o baka nagising sa katok nito. Kiana! Malakas na sigaw ni Asher at tumingin sa baba. Nataranta si Erica sa sigaw ni Asher kaya tumakbo ito pababa at nagtago sa likod ni Kiana. I told you! Pagalit na bulong niya kay Erica. Ayaw niyang ginugulo siya. Ayaw niyang napuputol ang tulog niya. Ayaw niyang ang kausap siya lalo na kung hindi niya kilala. Allergic sa tao yang si Asher. Pagpapaliwanag niya dahil iyan ang nasaksihan niya sa isang linggo nitong pagtira sa bahay niya. Napatalon sila sa gulat dahil sa malakas na pagsara ng pinto na mukhang gawa ni Asher ang ingay. Asher pala ang pangalan niya. Bakit ang hot niyang magalit? Wala sa sariling sabi ni Erica sa kanya. Napailing na lang si Kiana. Nanginginig ka nga kanina eh. Gumagana pa rin yung kalandian mo sa katawan. Isama mo yan sa party ah. Hindi alam ni Kiana kung paano niya kukumbinsihin si Asher na sumama sa kanya. Matigas pa yun sa bato. Minabahalang pa siya kung kinakausap siya. Hindi mo ba tatanungin kung saan ang punta ko? Nakangiting tanong ni Kiana kay Asher. Tumingin si Asher sa kanya mula ulo hanggang paa. Proud na kumembot si Kiana dahil suot niyang maikling short at crop top na may nakapatong na jacket sa balikat niya. Hindi ako interesado. Laglag pa nga si Kiana habang hindi makapaniwalang nakatingin kay Asher. You should be! Ang sexy ko kaya ngayon. You're not my responsibility. Gawin mo lahat ng gusto mo. Wala akong pakialam. Bumalik si Asher sa ginagawa nito kanina na nagbabasa ng dyaryo. Mahilig ka sa pagkain, di ba? Hindi pa rin tumigil si Kiana, ngunit wala siyang nakuhang sagot mula dito. May maraming pagkain doon! Sumama ka na! Akala mo ba nakikipag-usap ka sa bata? Mahilig ako sa pagkain, but I can order online. I don't want to waste my time partying outside. Hindi naman tayo magpa-party ah! Agad natanggi ni Kiana. Napailing na lang si Asher at hindi na siya kinausap pa kahit na anong pilit niyang pasamahin ito. Sumama ka na kasi. Isang oras na ako nangungumbinsi sa'yo. Pa-hard to get ka naman eh. Tara na kasi. Ayaw kong sumama. Bakit pa kasi ayaw mo? Napapadyak si Kiana sa inis. Because I don't want to feel left out, Kiana. Napatigil siya dahil sa seryosong boses ni Asher. Kapag nandun na ako sa party, sigurado akong nasa iba na ang atensyon mo. Bakit mo ba ako isasama? Para sabihin na may gwapo kang ka-roommate? Ha? Ang kapal na mukha mo ah! Hindi makapaniwalang napailing si Kiana. Napatigil si Kiana nang makatanggap ng text mula kay Erica na hindi siya papapuntahin sa party kapag hindi niya sinama si Asher. Para namang hindi kaibigan to. Inis na napasabunot si Kiana sa buhok niya nang mabasa ang text nito. Hindi naman talaga tayo magkaibigan. Sisinghalan niya sana si Asher pero kailangan niya palang magbago. Hanapan kita ng jowa. Marami akong kakilala. Baka sakaling lumambot ka kung sakaling ma-inlove ka.
Depende na lang kung may puso ka talaga. Hindi ako interesado. Mahinang sagot ni Asher. Ayaw mo ba sa mga babae? Lalaki ba ang type mo? Marami din akong kilalang hatis. Kumindat siya dito. Ginawa pa akong bakla. Hindi makapaniwalang bulong ni Asher sa sarili. Hindi tinigilan ni Kiana si Asher hanggang sa tuluyan na niya itong nahila sa party. Pagpasok pa lang nila sa bar ay rinig na nila ang malakas na tugtog. Come on! Enjoy the night! Malakas na sigaw ni Kiana kay Asher para marinig siya nito dahil sa sobrang ingay ng paligid. Dito lang ako. Nakaupo lang si Asher sa isang mahabang sofa habang nagsiselfone. Ang KJ mo talaga? Tara na, sayaw na tayo! Hinila na Kiana si Asher patayo pero nagmatigas ito. Ngunit dahil mas matigas si Kiana ay hindi na natigilan si Asher sa paghila patayo. Hi Kiana! Bati ni Trisha dahilan para magulat si Kiana at mawalan ng lakas. Oh shoot! Nanlaki ang mga mata ni Kiana dahil sa gulat nang mapansin niyang nakaupo na siya ngayon sa kandungan ni Asher. Dali-dali siyang tumayo at inayos ang damit niya. Hi Erika! Hi Trisha! Let's dance? Tumakbo si Kiana sa gitna ng dance floor at isinayaw ang hiyang nararamdaman niya. Ano yun ha? Palihim siyang siniko ni Trisha habang sumasayaw. Anong yun? Painosenteng tanong ni Kiana sa kaibigan. Oh my God! Bakit ka nakaupo sa kandungan ni Asher? Type ko pa naman sana siya pero mukhang mas bagay kayo. Kaya sa'yo na lang. May mapang-asar sa ngiting ipinukol ni Erika sa kanya. Wala yun no, ano ba kayo? Saka, mission success ako ngayon ha. Nasama ko siya. Hindi na lang pinansin ni Kiana si Asher na nakaupo lang doon. Ang KJ talaga ng lalaking yun. Hindi niya alam kung mag-e-enjoy ba ito roon. Ano naman ngayon kung hindi siya mag-e-enjoy, di ba? Niyaya mo na siya pero ayaw niya. Ang hirap pa naman niyang kulitin. Pero ang unfair naman, di ba? Napakawalang galang ko naman kung niyaya ko siya pero iiwan ko rin siya doon. Pagtatalo ni Kiana sa sarili niya. Kaya naman sa huli ay naglakad siya pabalik kay Asher. Paayaw-ayaw pa, pero gusto rin naman pala. Inis na nakatingin si Kiana kay Asher na may kasamang mga babae sa sofa. Bumalik siya sa mga kaibigan niyang sumasayaw sa gitna. Uwi na tayo. Napatigil si Kiana sa pagsayaw nang may magsalita sa likuran niya. Tapos ka na rin sa mga babae mo? Humarap siya kay Asher. Anong gusto mong iparating? Na pinatulan ko yung mga yon? Naboboard na ako dito. Kailan ba tayo uuwi? Inis na tanong ni Asher sa kanya. Maaga silang nakauwi dahil naboboard na talaga si Asher doon. Inaantok na rin ito. Kahit na medyo bitin ng party ay nakampante rin si Kiana dahil wala nang babaeng lalapit sa binata. Ang tahimik mo naman. Reklamo ni Kiana kay Asher dahil hindi siya sanay na sobrang tahimik ng lugar. Introvert ka pala? Hindi halata sa mukha mo? Sa gwapo mo ba naman kasing yan? Kung hindi lang kita kilala, aakalain kong playboy ka. Tingnan mo, parang kausap ko lang yung sarili ko. Wala man lang ako narinig na sagot mula sa'yo. Kung introvert ka, into boys ako. Kumunot ang noo ni Asher dahil sa sinabi ni Kiana. Into boys? I thought 3 lang yun. Hindi may nadagdag kayang isa. Yung isa, introvert. Yun yung mga taong ayaw talaga ng mga matatao at tahimik lang. Ang extrovert, sila yung talagang maiingay. Ang ambivert, sakto lang. Minsan tahimik, minsan gustong makihalubilo at magingay. At ang dinagdag ay yung into boys. Mahilig kasi ako sa boys. Minsan naman ayaw ko. Kaya I'm into boys. Napailing na lang si Asher at natawa naman si Kiana. Kung ano-ano nang pinagsasasabi ko Tingnan mo tuloy. Mababaliw talaga ako kung hindi ka pa magsasalita dyan. Gumagawa ka na naman ng sarili mong salita. Napailing si Asher sa kanya. Hindi na niya sinasali sa gala niya si Asher dahil alam niyang maaga na naman siyang makakauwi. Pero ang isa rin sa dahilan ay laging tumatanggi si Asher sa tuwing niyayaya niya. Ang aga mo namang gumising. Rinig niyang sabi ni Asher sa kanya na mukhang napansin nito na mas maaga siyang nagising kesa rito. Sana tinanong mo man lang ako kung natulog ba ako. Lutang na sabi ni Kiana dahilan kaya mahinang natawa sa kanya si Asher. Nga pala, pahingi ng number mo.
Sabi ni Kiana habang kagat-kagatang toasted bread na gawa ni Asher. Para saan? Kunot noong tanong ni Asher sa kanya. Haler, ayaw ko namang maulit na muntik nang matulog sa labas dahil hindi mo ako pinagbuksan, no? Tatawagan kita o kadi kaya'y ite-text kita. Dali na, bigay na! Tinanggap ni Asher ang cellphone ni Kiana na inabot niya rito. Bago nito binalik ang phone niya. Sinet ni Kiana ang number nito ng may demon roommate bago siya napabungis-ngis. Nang gumabi ay umalis siya sa bahay para makipagkita sa mga kaibigan niya. Tulad ng routine niya ay nag-e-enjoy siyang uminom at sumasayaw sa gitna ng maliwanag na buwan. Nang makauwi siya ay bukas na ang bahay. Nag-jogging na naman siguro? Pagkausap ni Kiana sa sarili nang mapansin niyang hindi nakalak ang pinto. Pagod siyang pumasok sa loob at natulog. Good afternoon. Humihikab pa si Kiana habang binabati si Asher pagkababa pa lang niya. Gabi na. Sabi nito habang nagbabasa ng dyaryo. Oh, ang taas pala ng tulog ko. Ipahinga mo muna ang sarili mo. Perfect attendance ka na yata sa lahat ng party. Natawa siya sa sinabi nito imbis na mainis siya. Sumama ka na kasi. No thanks. Tumayo si Asher at lumayo sa kanya. Bakit ba ayaw mo? Patuloy na pangungulit ni Kiana kay Asher. Ayaw ko lang. Kailangan ba ng may rason? Oo, lahat naman ng bagay may rason eh. Nakangusong sabi ni Kiana. Paano kapag nagmahal ka? Agad mo bang mahanap ang rason kung bakit mo mahal ang taong yun? Kumunot ang noo ni Kiana at natawa sa sinabi ni Asher. Bakit naman tayo napunta sa love ng usapan? May ulam ba? Kakain ako. Hindi man naging magkaibigan si Kiana at Asher ay masaya pa rin si Kiana dahil komportable na siyang kausapin at kaasaran nito kahit na binabalang siya nito minsan ng binata. Isang buwan na rin ang dumaan simula nung lumipat ito sa bahay niya. Nakangiting nakatingin si Kiana sa cellphone niya habang sinasagutan ng text. Laki ng ngiti ah. Ipinatong ni Asher ang popcorn sa hita ni Kiana bago ito umupo sa gilid ng sofa. Sinigurado nitong hindi sila magkakadikit dalawa. May nakilala kasi ako sa party ng isang araw. And guess what? He's the mayor's son. Sobrang gwapo niya at ang hot pa. Kung hindi mo lang alam, isa siyang model. I gave him my number and we're talking now. Look, ang sweet niya, 'di ba? Okay. Tumangutango ito na para bang hindi interesado sa kinikwento niya. Nagtatanong ka tapos para ka namang walang pakialam. Alalahanin mo kanina. Mukha ba ako nagtatanong? I'm just saying. Wala ka talagang kwentang kausap, no? Inis na bulong ni Kiana pero halatang pinarinig niya kay Asher dahil narinig nito ang sinabi niya. Kumausap ka ng cashier. Marunong magkwenta yon. Tumayo si Asher at iniwan siya roon. Hindi na lang pinansin ni Kiana si Asher dahil normal na mood swing yun ng binata. Kung hindi siya binabalang ay hindi naman namamansin na para bang isa siyang hangin sa bahay. Naghanda na si Kiana para sa party mamaya. The mayor's son, Robert invited her. Nang makarinig ng busina si Kiana ay dali-dali siyang lumabas sa bahay. Napangiti siya nang pinagbuksan siya ni Robert ng pinto bago siya pumasok sa loob ng sasakyan. Hindi mawala ang ngiti ni Kiana habang kausap ito. Well bro, she's Kiana. Pagpapakilala ni Robert kay Kiana sa mga kaibigan nito. Hindi umalis sa tabi niya si Robert at sinisiguro nito na hindi siya mali-left out. Pero habang tumatagal ay lumalasing na rin si Robert dahil sa pagtanggap nito ng mga shots galing sa kaibigan. Yeah, kailangan tapusin ang plan na yon for my dad candidacy this year. Ramdam ni Kiana ang paghaplos ni Robert sa bewang niya and she feel uncomfortable. Drink baby. May inabot sa kanyang wine si Robert. Nahihiya siyang tanggihan nito kaya tinanggap niya ang bigay ng binata at ininom. Nasaan tayo? Tanong ni Kiana nang mapansin niyang lumalayo sila sa maraming tao. You don't have a boyfriend, right? Inalis ni Kiana ang kamay ni Robert na hinahaplos ang bewang niya pataas baba. Anong ginagawa mo? Malakas niya itong itinulak pero muntik na siyang matumba dahil sa naramdamang pagkahilo. Anong hinalo mo sa inumin ko? Hindi ako madaling malasing. Isang shot pa lang yon. Imposibleng lasing na ako.
Anong hinalo mo sa inumin ko? Galit na tanong niya kay Robert na nakangiti na sa kanyang harapan. I love how brave you are. Wag! Help! Tulong! Ano ba? Lumayo ka nga sa akin! Kadiri ka! Hindi mapigilan ni Kiana na mapaiyak dahil sa kabang nararamdaman. Tulong! Please! Wag! Asher! Sigaw ni Kiana sa pangalan ni Asher. Napabalikwas naman ng bangon si Asher at agad na kinuha ang cellphone niya. Napatawag ka, Asher. Tanong ng kaibigan niyang si Carl sa kabilang linya. Parang may mali. Can you check someone na anak ng mayor sa lugar kung nasan ako ngayon? Wait, Narinig niya ang mabilis na pagtipa sa kabilang linya. Robert ba? Yeah, Robert nga yung name. I saw his name sa phone ni Kiana. Tumango si Asher. Kiana? A girl problem, ha? Mukhang tama ngang dyan ka namin pinadala. Lumalambot na ba ang puso mo dyan? Pangaasar ng kaibigan niya sa kanya. Shut up, Carl. Your lady ay na kay Robert ba? If yes, then your girl is in danger. Bakit siya posibleng nasa panganib? And Carl, she's not mine. I don't have time for that. Whatever, Asher. Nasa panganib siya ngayon dahil mas maraming record ng rape si Robert. Pero dahil anak nga ng mayor ay napapalampas. Pinatay ni Asher ang tawag at dali-daling nag-drive patungo kung nasaan ngayon si Kiana. Fuck traffic. Napatingin siya sa phone niya nang magring ito. Kiana, nasan ka? Lumayo ka kay Robert for fuck's sake. Help! Asher! Please, tulungan mo ako! Ano ba? Please stop! Shit! Napahampas si Asher sa manibela nang biglang naputol ang linya. Lumabas si Asher sa kotse niya at nilapitan ng delivery boy. Palit tayo. Akin na yung motor mo. Sa'yo na yung sasakyan ko. My car cost $5 million. Let's trade. Inagaw niya ang helmet nito at motor bago siya sumiksik sa traffic. Nang makarating siya sa party ay may maraming bantay. Wala siyang ibang choice kundi ang umakyat sa bakod. Nang makapasok siya ay hinanap niya kaagad si Kiana. Please! Stop! Ano ba? Mabilis na tumakbo si Asher at malakas na sinipa ang lalaking nakadagan kay Kiana. Dahilan kaya ito napagulong sa palayo. Sisirain ko yung pagmumukha mong gago ka. Pinatayo niya ito at malakas na sinuntok sa muka kaya napaupo ulit ito. Napatigil lang si Asher sa pagbugbog kay Robert nang may dumating at pinigilan siya. Nilapitan niya si Kiana at niyakap ang nanginginig nitong katawan. Hinubad niya ang jacket at pinasuot ito. Tumingin siya ulit kay Robert na walang malay na nakahandusay sa damuhan habang puno ng dugo ang mukha nito. Sumi din. Lalabas lahat ng baho niyo. Sa tingin mo, kapag nagpalabas kayo ng iskandalo ay mananalo ka sa eleksyon? Don't try me. Kung paiimbestigahan niyo ako, malalaman niyo kung sinong binabangga niyo. Mas maswerte ka dahil hindi ko pinanay ang gagong yan. Galit na pagkausap ni Asher sa mayor na humarap sa kanya. Nang makauwi silang dalawa ay kumuha ng tubig si Asher at binigay kay Kiana na tahimik pa rin at hindi kumikibo. Yung mama mo, tawag ng tawag. Pinakita ni Asher ang phone niyang nagri-ring. Sinabi mo ba sa kanya? Mahinang tanong ni Kiana. Sasabihin pa lang. Don't tell her please. Ayoko ma-stress si mama nang dahil sa akin. Wala namang nangyari, di ba? Walang nangyari. Muntik ka na mag-ahasa ng gagong yun. Galit na penenermo ni Asher sa dalaga. Ngunit kinalma niya ang sarili nang makita niyang umiiyak ito sa harapan niya. I will let this slide. Pero sa susunod, hindi na kita pagtatakpan. Patulog ka na. Sinagot niya ang tawag ng mama nito. Hello po? Yeah, she's fine. Kakatapos lang pong kumain. Nasa kwarto niya na po. Wala po siyang party ngayon kaya nasa bahay lang. Yes po, opo. Wala pong anuman. Sige po, bye. Napabuga ng hangin si Asher at napailing. Ramdam niya ang pagtahimik ni Kiana dahil sa nangyari. Ngunit hindi pinalampas ni Asher ang ginawa ni Robert sa dalaga. Nagpatulong siya sa kaibigan niyang si Carl na buksan ang kaso. Ilang buwan lang ay napakulong nila si Robert at lumabas sa balita ang mga baho ng mayor dahilan kaya hindi ito nanalo sa eleksyon. Tapos na. Maswerte ka dahil wala akong hinahandle ngayon. Ang dami palang baho ng mayor na yun. Umaalingasaw kaya napansin na ng iba.
Please remind me na huwag kang banggain ha. Napangiting napailing na lang si Asher habang katawag si Carl. Oh, how's the girl? Tulala pa rin. Hindi ko alam kung kakausapin ko ba o ano. Talk to her, dude. Or make a joke. O bumanat ka na lang. Sa lahat ng sinadjust mo, pareho akong hindi marunong. Pinatay niya na ang tawag. Nang lumabas si Kiana sa kwarto nito ay sumunod si Asher dito. May pasyalan ba dito? Tanong niya sa dalaga. Oo, marami. Sagot ni Kiana. Saan? Meron sa mall, sa parke. Meron din mga food stall. Hindi ko alam kung saan yan. Samahan mo ako. Ayoko. Pagtanggi nito. Sumama ka na. Magbihis ka na dun. Tumalikod na si Asher at nagtungo sa kwarto niya para magbihis. Nang matapos siyang magbihis ay nakita niya sa may sala si Kiana. Hinila niya ang dalaga palabas. Nag-movie sila, kumain at nag-arcade. It's good to see you smile again. Napatigil si Kiana dahil sa sinabi niya. Napangiwi ang dalaga. Ang cringe mo naman! Tawang sabi nito sa kanya. Dahil sa sinabi niya ay patuloy siyang inaasar nito. Hindi pa rin siya nagreklamo dahil mukhang masaya si Kiana. Baka masira lang ang mood nito. Ayos lang ba yung suot ko? In-invite nila akong gumala. Tiningnan ni Asher ang suot ni Kiana mula ulo hanggang paa. Kiana. Tawag na rito. Ay no! No boys, promise. Nagtaas ito ng kanang kamay na parang nanunumpa. Tumango si Asher. Text or call me kung pakiramdam mo ay something's off, okay? Ngumiti si Kiana at tumango. So, maganda ba yung suot ko? Maikli siya masyado. Magbabar nga ako eh. Tawang sabi ni Kiana dahil sa sinabi niya. Gotta go! Bumalik na rin sa paggala kada gabi si Kiana. Mukhang tuluyan na nitong nakalimutan ang nangyari. Bumalik na rin ang dating sigla ng dalaga na ikinatuwa ni Asher. Kumain ka na. Napatigil si Kiana at sumilip sa pagkain na niluto ni Asher. Diet ako. Hindi ako makain ng heavy breakfast. Mas more on bread ako eh. Maarting sagot ni Kiana rito. Napailing na lang si Asher at hindi na siya kinulit pa. Sama ka na kasi. Patuloy na pangungulit ni Kiana kay Asher. Ayaw ko nga. Irita nitong sagot. Bakit ba kasi ayaw mo? Nakakainis ka naman eh. Inis niyang pinalo ang braso nito. Hindi mo ba kaya mag-isa at kailangang isama mo pa ako? Asher, you know my mom. Ikaw ang pinagkakatiwalaan nun. Minsan nga nalilito ko kung ikaw ba ang anak o ako eh. Ang laki ng tiwala sa'yo. Tatawag yan sa'yo panigurado at papagalitan ako dahil hindi kita sinama. Ako nang bahala sa mami mo. Pagod na sabi sa kanya ni Asher. Hey, samahan mo na kasi ako. You don't need to interact. You don't need to smile or say hi to them. Sasamahan mo lang ako. Birthday kasi ng isa kong kakilala. Sinabi ko rin sa kanya na may isasama ako. Umayag naman siya. Wala nang nagawa pa si Asher kundi ang sumama sa kanya sa birthday party ng kaibigan niya. Hi Kiana! You're so pretty tonight. Oh, thank you. You too. Niyakap ni Kiana ang isa niyang kakilala na lumapit sa kanya. Nang lumingon si Kiana sa likod niya, ay nakita niya ang mukha ni Asher na sobrang naboboard na sa lugar. You like to eat, di ba? Kain tayo? Tanong ni Kiana rito. Akala ko ba diet ka? Walang emosyon itong tanong. But you love food. Baka kasi nahihiya kang kumuha eh. And also, kung kakain ka, kakain na rin ako. Tara? Hindi ako nahihiyang kumuha. Ayaw ko lang dito. Can you just please? Whatever. Ito na lang. Makisabay ka naman. Huwag mo namang iparamdam sa akin na pinipilit kita. Bakit, hindi ba? Nalaglagan pa nga ni Kiana sa sinabi ni Asher sa kanya. Bahala ka nga sa buhay mo. Napailing na lang si Asher nang biglang umalis si Kiana at iniwan siya sa gitna ng kawalan. Wala man lang siyang kakilala sa party. Nagmumukha siyang naliligaw na bata. Mas mabuti na rin yun para walang maingay sa tabi niya. Napabuga ng hangin si Asher habang nakatingin kay Kiana na sobrang laki ng ngiting nakikipag-usap sa mga kaibigan. Tumayo siya at lumabas. Nakasandal siya sa may kotse niya habang naninigarilyo. Sinagot niya ang tawag ng magring ang phone niya. Asher,
May sinenda ko sa email mo. Sabay patay nito sa tawag. Nang mabasa niya ang sinend nito, ay tinawagan niya ulit ito. Santo, anong party ang ibig mong sabihin na posibleng may bomba? Napaigtad si Asher nang makitang may sumabog sa loob. Kiana! Mabilis siyang tumakbo papasok sa loob. Nagkakagulo ang mga tao at naguunahan na makalabas. Hinila niya ang isang babae na nakita niyang kausap ni Kiana kanina. Nasaan si Kiana? Hindi ko alam! Tarantang sagot nito at tumakbo palabas. Puta naman oh. Nasaan bang babaeng yun? Sirauro kasi. Nasaan ka na ba, Kiana? Tulong! Napatigil siya nang marinig ang sigaw na yun. Kiana? Kiana! Nasaan ka? Nilibot ni Asher ang paligid habang pinapakinggan ang sigaw ni Kiana. Mabilis siyang tumakbo nang makita ang isang babae na nakatago sa ilalim ng mesa. Bomba yung Kiana! Hindi lindol! Pagalit niyang singhal dito nang mailabas niya ang dalaga sa ilalim ng mesa. Ay wow! May oras ka pa talagang manermon? Mataray na sabi ni Kiana sa kanya. Tara na! Inis niya itong hinila palabas. Ngunit napatigil siya at sinamaan ng tingin si Kiana na pilit na inaalis ang kamay niyang nakahawak sa kamay nito. Bitaw! Ano ba? Ano bang problema mo? Magpapakamatay ka ba? May bata! Nang maitulak siya nito ay mabilis na tumakbo pabalik sa loob si Kiana. Tumakbo siya at hinabol ito. Bago niya ito nakitang may hila-hila na bata. Ako na! Kinarga niya ang bata at hinawakan ulit ang kamay ni Kiana bago sila mabilis na tumakbo palabas. May mga pulis at ambulansya na naroon. Salamat, anak ko! May isang babae na tumakbo sa gawin nila at niyakap ang bata. Tahimik lang silang dalawa sa loob ng sasakyan. Nakapikit si Asher habang kinakalma ang sarili. Sa susunod na may marinig kang pagsabog, umalis ka. Hindi yung tatago ka sa ilalim ng mesa. Hindi yung lindol, Kiana. And also, alam mo ba kung gaano kadelikado yung ginawa mo? Paano kapag may sumunod na pagsabog ulit ha? Paano kung hindi pa tapos? Pwede kang mamatay. Tanga ka ba? Alam ko namang galit ka dahil sa ginawa ko. Pero ilang beses mo na ako minumura ha? Napailing si Asher at nag-drive na pauwi. Talk to your mom. Hindi na kita pagtatakpan. Inis na nagtungo si Asher sa kwarto niya. Tama nga si Asher dahil ilang saglit lang ay nag-ring ang phone ni Ann. Kinalma niya muna ang sarili bago sinagot ang tawag. Ayos ka lang ba? May masakit ba sa'yo? May tumama ba sa'yo, anak? Tinakpan ni Kiana ang mukha niya gamit ang isang palad nang marinig ang panginginig ng boses ng mama niya. Ayos lang po ako, ma. Pinag-alala mo ko. Akala ko kung ano na nangyari sa'yo, Kiana. Ilang beses ko bang dapat sabihin sa'yo na mag-iingat kang babae ka? Napapikit si Kiana nang magsimula na namang manermo ng mama niya. Tinanggap niya lahat ng sermon nito dahil alam naman niyang may kasalanan siya. Grounded siya ng 2 buwan. 1 linggo pa lang ang nakalipas na naboboard na siya sa bahay. Nasanay ang katawan niya na natutulog sa umaga at gumagala sa gabi. Nag-jogging ka? Tanong ni Kiana kay Asher nang mapansin niyang puno ng pawis ito. Ngunit wala siyang nakuhang sagot sa tanong niya. Attitude talaga. Sama ako sa'yo next time Hindi mo nga kayang gumising ng umaga eh. Uminom ito ng malamig na tubig. Kaya ko kaya? Bakit ka nga pala nagja-jogging? Para healthy ba? Stress reliever ko. Sagot niya. So stress ka sa akin, ganon. Inis na tumayo si Kiana at hinarap ito. Natumpak mo rin. Walang emosyon itong sagot. Kinagat ni Kiana ang ibabang labi niya at lumapit kay Asher bago ito kiniliti. Nanlaki ang mata ni Asher at panay atras. Kiana! Tumigil ka! Pigil tawa ni Asher habang pinipigil ang kamay ni Kiana na kinikiliti ang bewang niya. Kiana! Pawis ako! Delivery! Napatigil silang dalawa nang marinig ang malakas na tikim na yon. Paano ka nakapasok, Carl? Kunot noong tanong ni Asher nang makita ang kaibigan niyang nakasilip sa may kusina. Pumasok sa gate. Nakangiting sagot nito. Oh, is she? Pinagsasabi mo. Lumapit si Asher sa kaibigan at tinulak ito palabas. Hi, I'm Kiana.
Nakangiting pagpapakilala ni Kiana kay Carl. Carl, friend ni Asher. Ooh! Gulat na napatingin si Kiana kay Asher. May friend ka pala? Anong akala mo sa akin? Friendless? Natawa naman si Carl at Kiana. Malay ko ba, may nakakatiis pala sa ugali mo. Binigyan muna ni Kiana ng space ang magkaibigan para makapag-usap ng walang abala. Nang aalis na si Carl at nagpaalam ito sa kanya bago umalis, sumasabay na rin si Kiana sa jogging ni Asher kada umaga. Ano ba? Gumising ka na nga. Huwag mo ngang hilain ang kumot ko. Natutulog yung tao eh. Inis na sinipa ni Kiana si Asher. Remember Kiana, ikaw ang nagsabi sa akin na nagpumilit na sasama ka lagi sa tuwing magja-jogging ako. Tapos ngayon, ako ang mamamblema sa pag-iising sa'yo. Stress ka talaga sa buhay ko. Inis na hinila ni Asher ang kumot ni Kiana, dahilan kaya nadala ang dalaga at nahulog sa kama. Aray! Buisit naman! Ang sakit ng puwet at likod ko Isusumbong talaga kita kay mama ko. Eh di magsumbong ka. Bilisan mo dyan, magja-jogging pa tayo. Bagal. Padabog na sinara ni Asher ang pinto ng kwarto ni Kiana. Ilang saglit lang ay nakabusangot ang mukha ni Kiana nang bumaba. Iyan ang routine nilang dalawa kada umaga. Pahirapan sa pagpapagising kay Kiana at mag-aaway sa jogging. Imbis na maging healthy ay tumataas lagi ang presyo ni Asher kay Kiana. Bis na bis Saan ang punta mo? Napatingin si Asher sa suot niya dahil sa tanong ni Kiana. Simpleng black hoodie, black jeans, black rubber shoes ang suot niya. Paano naman naging bihis na bihis ang suot niya? Huwag kang sumama. Agad na pagtanggi niya. Kung makapagsalita ka naman, para namang lagi akong sumasama sa'yo. Napanguso si Kiana. Bakit, hindi ba? Sa tuwing nagja-jogging ako, hindi mo ako tinitigilan. Sa tuwing umaalis ako para bumili ng dyaryo, sumasama ka. Sa tuwing nag-grocery ako, hindi mo pinapalampas. Kulang na lang mag-CR at maligo ako, isasama ka rin. Kadiri ka? Ang boring kaya rito. Grounded pa ako. Nilaro ni Kiana ang kuko niya. Kasalanan mo yan, kaya panindigan mo. Inayos ni Asher ang pagkasirintas ng kanyang sapatos. Sama ako. Saan ang punta mo? Gunfiring. Simpleng sagot ni Asher. Talaga? Sama ako. Dali na. Saglit lang Bihis lang ako. Huwag mo akong iiwan doon kundi sunog lahat ng gamit mo pag uwi mo ng bahay. Tumakbo si Kiana papunta sa kwarto nito para magbihis. Inis na napabuntong hininga si Asher. Walang choice kundi ang hintayin ng senyorita. Nang marating na nila ang destinasyon ay sobrang hanga na makikita sa mukha ni Kiana. Ang galing! Sama na ako dito sa ilagi Tumalon-talon pa ito sa excitement. Oops! Daan-daan lang. Hinawakan ni Asher ang kamay ni Kiana. Mabigat pala. Mukha lang namang magaan sa TV. Nakangusong sabi ni Kiana habang maingat na hawak ang isang pistol. Magdaan-daan ka nga. Paano kapag nahulog mo at pumutok to at natamaan ka? Kakambal mo talaga ang disgrasya, no? Panenermon niya sa dalaga. Pati ba naman dito nanenermon ka? Tingnan mo, kapag may alam na ako kung paano bumaril, ikaw una kung matatamaan dyan. Rinig niyang bulong ni Kiana. Napailing na lang si Asher. Hindi siya makapag-focus habang nakatingin kay Kiana na nakikinig sa mentor nito na halatang pinopormahan ng dalaga. Ganito ba? Inosenteng tanong ni Kiana. And straighten your back. Napakunot ang noo ni Asher nang mapansin ang kamay ng lalaki na nakahawak sa bewang at likod ni Kiana. Ganito. Tapos, Asher, ano ba? Inagaw ni Asher ang baril na hawak ni Kiana. Let me. Hinarap ni Asher ang mentor. Ako na. Matigas niyang sabi nang mapansin na hindi pa rin ito umaalis. Nagtaas ito ng kamay at umalis. Pinalo ni Asher ang kamay ni Kiana. Ouch! Dahan-dahan naman! Ayusin mong paghawak. Huwag masyadong maluwag. Kailangan mo ng lakas lalo na kapag puputok ito. Ayusin mo nga. Bakit mo ba pinapalo ang kamay ko, Masasapak talaga kita Kita mong demonyo ka. Sigaw ni Kiana kay Asher. Ayusin mo kasi. Ito pang likod mo parang kuba. Straight mo nga yan. Yang paa mo. Kumuha ka rin dyan ng lakas. Ang galing mong magturo, no?
basher! Inirapan siya ni Kiana, ngunit sanay na siya sa pagtataray nito. Advantage mo na rin yan. Para maligtas mo ang sarili mo kung sakaling may mangyaring hindi maganda. Mahinang sabi ni Asher at pinosisyon ang sarili sa likod ni Kiana para igay dito sa pagputok. Pero hindi pa rin ito advisable. Hindi ka naman palaging may dalang baril. Need pa ng license. So, saan ang next na punta mo? Tinuyo ni Kiana ang pawis nito habang malaki ang ngiti na nakatingin kay Asher na kakatapos lang magbihis. Umuwi ka na. Pagsusungit ni Asher dito. Sama ako! Alam kong may iba ka pang pupuntahan eh. Napairap na lang si Asher dahil alam niyang hindi siya nito titigilan hanggat hindi siya papayag. Wow! Taekwondo! Ang cool! Patapon na binigay ni Asher ang damit kay Kiana. Natakpan ang mukha nito. Nang alisin ni Kiana ang nakatakip sa mukha nito ay sobrang sama ng tingin ang ipinukol kay Asher. Party tayo? Lumipas na ang 2 buwan. Malaya ka na. Let's celebrate your kalayaan. Masiglang pangyayaya ni Erika sa kanya. May plano ako ngayon, tsaka bukas at tsaka sa susunod na araw. Wow! Si Kiana? May plano? Kailan ka pa natuto magplano ha? Hindi ka naman marunong yan eh. Pangasar sa kanya ni Trisha. Jogging kada umaga, gun firing tsaka taekwondo practice sa gabi. And then go out to eat some food sa isang restaurant. New routine ko. Wow! Gun firing and taekwondo? Sinong kasama mo? May paghangang tanong ni Erika. Mag-party ka na. Huwag ka nang sumama sa akin. Bumaba si Asher. Sinamaan niya ito ng tingin. Hindi! Sasama ako! Sigaw niya rito. Si Asher ang kasama mo? Pabulong na sigaw ni Erika at Trisha. Ang hirap mong gisingin sa umaga. Ang kulit mo sa tuwing tinuturuan kita sa gun firing. Tapos puro ka reklamo dahil masakit ang katawan mo sa tuwing tinuturuan kita ng taekwondo. Mas gagaan ang buhay ko kung hindi kita isasama. Malas ka dahil kahit anong gawin mo, sasama ako. Pagmamatigas ni Kiana, napailing na lang si Asher at hindi na nagsalita pa. Pati sa pag-gym ni Asher ay hindi rin pinalampas ni Kiana. Ako magdadala ng extra t-shirt mo ah. Ako mag-aabot sa'yo ng tubig. Behave lang ako, promise. Napabuga ng hangin si Asher at hinayaan na lang ito. Umupo si Kiana sa gilid habang pinagmamasdan si Asher. Napatayo siya nang mapansin na may 3 babae ang lumapit kay Asher. Hi po kuya, ano pong name nyo? Napatigil si Asher at humarap sa mga babae. May FB po ba kayo? Number niyo po? Nagkasalubong ang mga kilay ni Asher sa mga tanong ng mga babae. Naglakad si Kiana palapit sa binata at pinulupot ang kamay niya sa braso nitong pawis na. What's wrong, babe? Hindi lang ang mga babae ang natigilan, pati na rin si Asher dahil sa pagtawag niya rito. Ay, may jowa na. Tara na. Umalis sa mga ito. Ang kapal ng mga muka. Makikita lang na mag-isang tao akalain na nilang single. Bulong na sermon ni Kiana sa sarili. Single naman talaga ako. Napangat siya ng tingin sa sinabi ni Asher. Ay wow! So nagugustuhan mo ang atensyon na nakukuha mo, ganon? Pagtataray niya sa binata. No, hindi syempre. Then shoo them away. Paalisin mo sila. Sungitan mo. Gawin mo lahat, mataboy lang ang lahat ng masasamang espiritu. Tumaas ang isang kilay ni Asher kahabang may nakaukit ng ngiti sa labi nito. Okay. Mahabang sabi ni Asher at natawa. Kaya pala gusto mo laging nagdi-gym dahil sa mga babaeng nagpapapansin sa'yo. Panenermo ni Kiana kay Asher pagka-uwi nilang dalawa. Hindi naman. Nakangiting pagtanggi ni Asher. Anong hindi? Halata kaya? Hindi mo nga sila tinataboy. Nagpapapogi ka pa. Hindi na napigilan ni Asher ang tawang kanina pa nito pinipigilan. Ito na lang para kumalma ka na at tumigil ka na sa pagsaselos. Hindi ako nagsiselos, no? Ngunit hindi naniwala si Asher dahil hindi mawala ang ngiti nito. Ikaw nang tumaboy sa mga babaeng lumalapit sa akin. Ayos lang. Ayaw ko nga. Ikaw nang tumaboy. Sinasayang mo pang oras ko. Tinalikuran na niya ito at nagtungo na sa kwarto niya. Nagdaan ang mga araw na palagi na siyang sumasama kay Asher.
Hindi niya mapigilan ang inis sa tuwing may nagpapakyut na babae kay Asher. Kaya ang ginagawa niya ay ang itaboy ang mga ito. Mukha pang natutuwa si Asher dahil ngumingiti ito o di kaya'y tumatawa ito sa ginagawa niya. Isang gabi ay nagising si Kiana at bumaba patungong kusina para uminom ng tubig. Babalik na sana siya sa kwarto niya nang makita niyang lumabas si Asher. Puro itim ang suot nito. Muntik na nga niyang hindi makilala. Hindi man lang alam ni Kiana kung saan pupunta si Asher pero ang tanging ginawa niya ay sundan ito. Nang huminto sa isang abandonadong bodega si Asher, ay sinundan niya ito sa loob. Pero nawala sa paningin niya ang binata. Napasigaw siya at napatakip siya sa taingan niya nang marinig ang putok ng baril. Lalo na ang sunod-sunod na putok ng baril. Si Asher! Tumakbo papasok sa loob si Kiana para hanapin si Asher. Panay ang takbo at tago niya para lang hindi siya masali sa gulo. Nang makita niya si Asher ay natigilan siya nang mapansin na seryoso ang mukha nito at walang awa na nagpapaputok ng baril na parabang sanay na ito sa ginagawa. Agent Ash! Sa likod! Malakas na sigaw ng isang lalaki. Pinulot ni Kiana ang baril na nasa may paanan niya at pinutukan ng lalaking akmang babarilin si Asher. Thanks, Carl. Pasasalamat ni Asher sa kaibigan. Hindi ako yun, Agent Ash. Agad na tanggi ni Carl. My God! Napatili siya sa gulat dahil bigla siyang nadapa na ipinagpasalamat niya dahil kung hindi siya nadapa ay paniguradong matatamaan siya. Kiana? Mabilis na natapos ang misyon ng dalawa at hinila siya ni Asher palayo roon. Anong ginagawa mo rito? Puno ng litong tanong ni Asher sa kanya. Sinundan kita! Umalis ka kasi sa sobrang lalim na ng gabi. Napalunok si Kiana nang mapansin niyang sobrang sama ng tingin ni Asher sa kanya. Sinong may sabi sa iyong may karapatang kang sundan ako? Sorry, akala ko kasi... Basta, sobrang natakot ako kanina. Akala ko mawawala ka na sa akin. Mabuti na lang at marunong akong gumamit ng baril. Proud ka pa talaga? Napatigil si Kiana sa pagputol ni Asher sa sasabihin niya. Hinayaan kitang pakialaman mo ko, Kiana. Hinayaan kitang itaboy lahat ng babaeng lumalapit sa akin. Dahil ayaw ko rin na may nakapalibot na babae sa akin. Pero sobrang tong ginagawa mo. Kasi naman, Bakit ka ba kasi sumusulong? Paano kapag napahamak ka, ha? Tumigil ka na sa mga rason mo. Hindi ako natutuwa. dahil gusto kita! Malakas na sigaw ni Kiana. Nanlaki ang mata ni Asher dahil sa pag-amin niya. Napapikit siya dahil sa iya. Kinalma niya ang sarili bago siya tumingin ulit sa binata. Gusto kita! Ayaw kitang mawala! Hindi ko alam kung anong iniisip ko pero ayaw lang kitang mapahamak kaya ako yun ginawa. But look, Asher, I'm fine! Nababaliw ka na. Ilang beses na napailing si Asher, hindi makapaniwalang nakatingin kay Anne. Asher, sorry. Sorry? Muntik ka na mapahamak? Sobrang lakas ng sigaw ni Asher, dahilan kaya napatalon at napapikit sa gulat si Kiana. Napaiyak siya dahil sa tono ng boses nito. Sorry. Hindi na ako natutuwa. Sumulong ka na parang tanga. Akala mo ba nagmumukha kang hero doon? Hindi. Mukha kang tanga. Paano kapag natamaan ka ng bala? Paano kapag napahamak ka? Paano kapag namatay ka? Nagagaguhan ba tayo rito, Kiana? Malakas na napaiyak si Kiana nang makita ang galit sa mukha ni Asher. Gusto lang naman kitang tulungan. Tulungan? Nakatulong ka ba, ha? Nakatulong ka? Galit ka ba dahil muntikan na ako mapahamak? O galit ka dahil nalaman mo kung anong trabaho mo? Sorry na. Galit ako dahil ang kulit mo. Galit ako dahil ang tanga mo. Akala mo hindi ko nahahalata ang mga galaw mo? Kiana, hindi kita gusto. Kung akala mo cute ka sa ginagawa mo, hindi, Kiana. Nakakainis ka na. Mali bang magkagusto? Mahinang tanong ni Kiana kay Asher. Walang mali. Ang mali mo, sa akin ka nagkagusto. Hindi kita gusto kaya tumigil ka na. Tumalikod na si Asher at iniwan siya roon. Napaupo siya dahil sa panghihina at napaiyak ng malakas.
Tinapik niya ang dibdib niya at kinalma ang sarili. Galit lang siya ngayon. Kaya niya nasabi yun. Lilipas din yun. Magiging maayos din kayo. Bakit ba kasi? Gusto ko lang naman siya eh. Ano bang mali ron? Bakit hindi niya ako, bakit hindi niya ako gusto? Ano bang mali sa akin? Maganda naman ako ah. Sinubukan ni Kiana na pakalmahin ang sarili pero mas lalo lamang siyang naiyak. Hindi siya nakatulog ng maayos. Kinabukasan ay nawala ang antok niya nang mapansin na may daladalang maleta si Asher na palabas ng bahay. Saglit! Mabilis siyang tumakbo. Nadapa pa siya sa pagmamadali hanggang sa naabutan niya ito at napigilan. Saan ka pupunta? Aalis ka ba? Hindi ko kayang tumira sa bahay na alam kong may gusto sa akin ng roommate ko. Yan lang ba ang problema mo? Kaya ko namang pigilan tong nararamdaman ko eh. Hindi mo yan kayang pigilan. Sumulong ka nga kahit alam mong pwede mong ikamatay, matulungan lang ako. Hindi lang yan simpleng gusto, Kiana. Obsession na yan. Or let me replace it. In love ka na. Umiling si Kiana. Magpanggap ka na lang na walang nangyari. Hindi ako magpapahalata na gusto kita. Anong akala mo sa buhay na to? Laro? May restart, Kiana? Sarcastic na tanong ni Asher. Itigil mo na yung nararamdaman mo. Kakamatay mo yan. Pero Asher! Huwag ka nang umalis! Please! Ngunit tuluyan na ngang umalis si Asher. Hindi na ito nagpakita sa kanya o hindi man lang bumalik at sinabing joke lang at nagpa-prank lang ito. Anong nangyari kay Yana? Bakit siya umalis? Sobrang kulit mo na siguro. Akala ko ba'y maayos lang kayo roon? Akala ko ba'y nagkakambutihan na kayo? Magkasama na nga kayo palagi. Hindi ka nga sumama sa mga kaibigan mo para lang sumama kay Asher eh. Ano bang ginawa mo? Bakit siya umalis? Salubong sa kanya ng mama niya nang umuwi siya sa probinsya. Mama! Kinagat niya ang ibaba niyang labi para pigilan ang maiyak. Ngunit hindi niya mapigilan ang emosyon niya. Mama! Anong nangyari? Bakit ka umiiyak? Hinila siya nito at niyakap. Kasalanan ko po, Mama. Sorry po. Shh. Care to tell me kung ano nangyari, Kiana? Nalaman niya pong gusto ko siya. Nakukulitan na po siya sa akin at siya na po mismo ang umiiwas, Mama. Hindi ko naman alam na ganito po pala kakomplikadong magkagusto sa isang tao. Sa taong naging kaklose mo na. Kasi ang hirap ibalik ulit ang tiwalang nawala. Yung pinagsamahan na mawawala na parang bula. Pag-confess ni Kiana sa mama niya at umiyak sa bisig nito. Nanatili siya sa probinsya para samahan ng mama niya at paggalingin ang puso niya. Sumama siya sa mama niyang mamalengke. Minsan naman ay gumagala lamang siyang mag-isa sa lugar na may naaalala pa niya. Grabe ka na, Kiana. Nagtatampo na kami sa'yo. Hindi ka na sumasama sa amin. Nagulat si Kiana nang makita ang mga kaibigan niyang kumakain ng strawberry. Inirapan naman siya ni Erika na mukhang nagtatampo nga sa kanya. Grabe, ang lamig dito sa Baguio no? Kung ako rin naman, mas gugustuhin kong manatili rito. Tumangu-tangu pa si Trisha na may suot na makapal na jacket na akala mo ay nasa ibang bansa. Kararating lang nila rito dahil umalis ka pa. Sinabi ko sa kanilang maghintay na muna. Kumain ka na. Kaka-harvest ko lang ng strawberries. Naglapag ito ng basket na puno ng strawberries sa mesa at iniwan sila roon. Lumapit siya sa kaibigan at umpo sa tabi ng mga ito. Hindi ba kayo magtatanong kung anong nangyari? Tanong ni Kiana sa mga kaibigan niya. Saka muna sabihin kapag ready ka na. Kaya nga lumayo, di ba? Dahil hindi mo alam kung paano mag-e-explain kung anong sasabihin mo sa amin. Saka ka na magkwento kung kailan ready ka na. Siya nga pala, ano bang pinagkakaabalahan mo rito? Akala ko ba ayaw mo ng boring place like this? Maarting sabi ni Trisha. Try something new. Maganda at masarap ang hangin dito. Hindi katulad sa routine natin dati na halo-halo ang baho. Paliwanag ni Kiana.
Sabagay, tango na pag-ayo ni Trisha. Nanatili ang mga kaibigan niya sa Baguio at sinamahan siya. Kaya sa tuwing umaalis siya sa bahay ay hindi na siya nag-iisang naglalakad. Nakakalimutan niya rin ang mga nangyari dahil sa tulong ng mga kaibigan niya. Kaya naisipan na rin niyang bumalik sa Maynila. Pagkabalik niya ay nagpa-party kaagad siya. Napuno ng saya ang loob ng bahay niya. My boys, Kiana! Look, he's Junior, soon to be pilot. And that's Kevin, the hottie engineer. Napailing na lang si Kiana sa mga tinuturo ni Erica. She flirt. Bumalik siya sa dati niyang gawain at tinalikuran niya. Ang pagbo-boys hunting, ang pagpaparty, sa pag-uwi ng maaga, paggising sa hapon at gala sa gabi. Tagal naman, Kiana! Sinamaan siya ng tingin ni Kiana si Erica dahil sa pagmamadali nito. Saglit lang, hindi naman tatakbo ang bar. Pagtataray niya sa kaibigan, inayos niya ang buhok bago na sila umalis sa bahay at nagtungo sa bagong bukas na bar. Sobrang dami ng tao pagkarating nila. Agad siyang nagtungo sa bartender at nag-order ng inumin. Nang ramdam na ni Kiana ang epekto ng alak ay pasayaw siyang nagtungo sa dance floor. Napapikit pa siya habang sumasayaw. Dinadama ang ingay at beat ng kanta. Thank you! Nag-flying kiss si Kiana sa waiter at kinuha ang cocktail na dala nito. Mas maganda itong dating routine niya kaysa sa routine na ginagawa nila dati ni Asher. Pinigilan ni Asher ang sarili na lapitan si Kiana habang pinagmamasdan itong sumasayaw sa dance floor. Hanggang kailan mo to gagawin? Hindi pinansin ni Asher ang kaibigan niyang nasa tabi. Simula nang umalis ka, palagi mo na lang siyang sinusundan. Napaka-creepy mo, Asher. Nagiging stalker ka na. Tinaliman niya ang tingin kay Carl dahilan kaya tumahimik ito. Tapusin na natin to. Nauna nang umalis si Asher at nagtungo sa may bartender. Ngunit napatigil siya nang mapansin niyang may ibang hinalo sa mga inumin ng lahat. Akmang iinom si Carl nang pigilan niya ito. Confirm. Isang salita na siguradong naintindihan ni Carl. Nanlaki ang mata nito at inamoy ang alak na muntik na niyang inumin. Saka lang naalala ni Asher si Kiana. Call them. Tinapik ni Asher ang balikat ni Carl bago siya tumakbo. Kung saan niya nakita si Kiana kanina. Ngunit wala ito roon. Nasaan si Kiana? Tanong ni Asher kay Trisha nang makita niya ito. Magsi-CR lang daw siya. Tumakbo si Asher papunta sa comfort room. Ano ba? Shit, nahihilo ko. Bitaw nga, sino ba kayo ha? Mabilis na hinablot ni Asher ang isang lalaking hila-hila si Kiana at sinuntok ito. Ano bang problema mo ha? Galit itong tumayo at hinarap si Asher habang si Kiana ay nakasandal sa may dingding habang nakapikit. Bakit? Type mo rin yung babae? Ako yung nauna ha? Pero dahil mabait ako ngayon, hati tayo. Gago ka. Hindi niya ito tinigilan sa pagsuntok dahil sa galit na nararamdaman niya dahil sa pamabastos nito kay Kiana. Asher, tama na! Napatigil lang siya nang pigilan siya ni Carl. Saka lang napansin ni Asher na wala nang malay ang lalaking sinuntok niya. Puno ng dugo ang mukha nito. Oh my God! Kiana! Tumakbo sina Erica at Trisha kay Kiana at nagyakapan sila. Ang init. Akmang maghubad dito nang pinigilan ni Asher ang dalaga. May panlunas dito, di ba? Tanong ni Asher kay Carl. Bakit ang init? Sagabal yung damit ko. Malakas na sigaw ni Kiana at nagrebelde pa. Pero hindi pa siya 100% sure na epektibo. Kinuha ni Asher ang gamot na inabot ni Carl at pinainom ito kay Kiana. Nakainom siya ng sex drugs. Kayo ba? Wala kayong nararamdaman na hilo o pag-iinit ng katawan nyo? Tanong ni Carl sa dalawang kaibigan ni Kiana. Wala naman. Hindi ako minom ng marami. Nagbo-boys hunting lang ako. Sagot ni Erica. Hindi rin ako minom. You know, I'm pregnant. Binabantayan ako ng fiancé ko. Sagot naman ni Trisha. Ilang saglit lang ay bumalik na rin sa dati si Kiana. Napatigil pa ito nang makita si Asher. Umuwi na tayo. Nauna nang umalis si Kiana at sumunod ang mga kaibigan niya. Kiana! Paghabol ni Asher sa kanya. Ngunit hindi niya ito pinansin at nagpatuloy lang sa paglalakad palayo sa binata.
Nang makalabas sila ay tinahak nila ang daan kung saan nakaparking ang sasakyan nila. Sorry. Napatigil si Kiana nang marinig ang malakas na sigaw ni Asher. Sorry sa lahat. Please hear me out. Ano? Kakausapin mo ba? Bulong ni Erica sa kanya. Kung kakausapin mo, mauuna muna kami sa kotse. Hintayin ka na lang namin. Tinapik ni Trisha ang balikat ni Kiana. Sige, mauna na muna kayo. Ngiting sabi niya sa dalawa niyang kaibigan. Tumango ang mga ito at iniwan siya. Humarap siya kay Asher at napabuga ng hangin. Sige, sabihin mo lahat. Tapos pakiusap. Huwag mo na akong guguluhin. Sa kotse lang ako, pre. Tinapik ni Carl ang balikat ni Asher bago ito umalis. I'm an agent. Tumango si Kiana para sabihin na alam niya. May misyon ako na hanapin ang leader at gumagawa ng sex drugs. Pero pumalpak dahil may traitor sa grupo. Bigyan nila ako ng leave, kaya napunta ako sa bahay niyo. Nung time na muntik ka nang mapahamak dahil sa akin, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Natatakot ako. First time kong matakot sa sobrang delikado ng trabaho ko. Hindi ako natatakot para sa sarili ko, kundi natatakot ako para sa taong mahal ko. Oo, masaya ako nung nalaman ko na gusto mo ko. Pero napaisip ako, kung magkakaroon tayo ng relasyon, madadami ka sa gulong dala ko, kaya pinili kong lumayo na lang at pagbasdan ka sa malayo. Tapos ka na? Halatang natigilan si Asher sa narinig mula kay Kiana. Alam kong sobrang babaw ng dahilan ko, pero Kiana, seryoso na ako ngayon. Gusto kong ipaglaban tong nararamdaman ko para sa'yo. Hinihintay na ako ng mga kaibigan ko. Aalis na ako. Tumalikod na siya at iniwan doon si Asher. Liligawan kita! Yun ang huling narinig niya kay Asher bago siya bumiyahe pabalik sa Baguio. Bakit ka na naman nandito? Tanong ng mama ni Kiana nang mapansin nito na nakatayo siya sa may pinto habang may dalang bagahe. Namiss kita, ma. Pumasok si Kiana sa loob at nilapag ang dalang gamit sa sofa. Love problem na naman yan. Oh, kumain ka muna ng strawberry. Malamig yan. Kasing lamig ng puso mo. Mama naman, humihirit pa eh. Reklamo ni Kiana sa mama niya. Tungkol ba kay Asher ang problema mo? Ano bang nangyari? Umupo sa tabi ni Kiana ang mama niya. Umamin siya sa akin na gusto niya ako. Nag-explain siya. Nag-sorry sa lahat ng sinabi niya sa akin. Sinabi niya lang daw yun para umalis ako. Yun lang daw ang way niya para maprotektahan ako. Eh ganun naman pala eh. Anong pumipigil sa'yo? Nakangiting tanong ng mama niya. Hindi ko po alam. Mahinang sagot ni Kiana. Nandito ka para maghanap ng sagot. Naghahanap po ako ng sign. Kung papatawarin ko ba siya at ipagpapatuloy itong nararamdaman ko o kalimutan na lang at bumalik sa dating ako. Take your time, anak. Linisin ko lang kwarto mo, ha? Tumayo ang mama niya at tinulungan siya sa pagdala ng gamit niya. Ako na po maglilinis, mama. Para naman may pagkaabalahan ako. Tumango ito at hinayaan si Kiana. Tatawagin kita kapag tapos ko ng gawin ng merienda mo. Salamat po, ma. Nagtungo na si Kiana sa kwarto niya sa itaas. Nagsimula na siyang maglinis sa loob ng kwarto niya. Inayos na rin niya ang mga gamit na dala. Itinali ni Kiana ang nakalugoy niyang buhok dahil sa gabal ito sa paglilinis niya. Oh, palamig ka muna. Kapag nagutom ka, may cake sa ref o di kaya'y initin mo yung ulam doon. Sige po, ma, salamat. Nakangiting sabi ni Kiana sa mama niyang nasa may pinto. Nang matapos siya sa paglilinis ay binuksan niya ang kahon at nakita niya sa ilalim ng cabinet niya habang naglilinis siya. Tapos ka na? Nagangat ng tingin si Kiana nang marinig ang mama niya. Kakatapos lang po. Oh, kumain ka na. Napagod ka na sa biyahe, napagod ka pa sa paglilinis. Mamaya po, ma. Kakain po ako mamaya. Sagot ni Kiana. Ano ba yung hawak mo? Oh, nahanap mo? Ano po to, ma? Binigay niya sa mama niya ang kahon. Mga school memories mo. Puro pictures. Tawang sagot nito. O ito yung time na nakatae ka sa shorts mo. Sabay turo nito sa isang litrato na nakahawak ang batang si Kiana sa tiyan niya. Mama!
Pagpatigil ni Kiana sa mama niyang tumatawa. Panay pa ang asar ng mama niya sa kanya habang kinukwento ang mga nangyari noon na nakalimutan na niya. Saglit lang ma. Kinuha ni Kiana ang isang litrato. Sobrang laki ng ngiti niya habang pinapakita ang yakap na certificate niya. Pero naagaw ng pansin ni Kiana ang taong nasa likod. Si Asher ba to? Turo niya sa lalaking nahuli ng kamera. Patingin nga. Kinuha ng mama niya ang litrato at tiningnan ng maigi. Medyo bata yung muka, pero parang si Asher nga. Paano? Sa pagkakaalala ni Kiana ay nagkakilala lang silang dalawa ni Asher nung lumipat ito sa bahay niya. Sigurado si Kiana na yun ang unang pagkikita nilang dalawa. Nagulat si Kiana kinabukasan nang mapansin na nasa may sala si Asher, kausap ang mama niya. Kiana, Tumayo ang binata nang makita siya. hindi ko alam na nandito ka. Binibigyan talaga kita ng space. Hindi kita ginugulo at sinusundan. Gusto ko lang makausap ang mama mo. Buti nandito ka. May gusto lang akong linawin. Sundan mo ako. Pumunta tayo sa kwarto ko. Kwarto mo? Nanlaki ang mata ni Asher sa sinabi ni Kiana. Utak mo may ubo. Dali na! Nang makarating sila ay agad na hinarap ni Kiana si Asher. Nung araw na lumipat ka, yun bang unang araw na nagkita tayong dalawa? Unang araw na nakilala mo ko? Napalunok si Asher at nag-iwas ng tingin. Hindi. Sagot nito. Magkaklase tayo ng elementary. Schoolmate tayo ng high school. Saka, lagi kitang nakikita sa library ng college. Paanong hindi kita nakilala? Sikat ka sa school dahil sa pagmamodeling mo. Maraming nagkakagusto sa'yo at marami kang kaibigan. Saka, hindi tayo nag-uusap nun. Kaya siguro hindi mo nakilala. Pagpapaliwanag ni Asher. Kung gano'n naman pala, kilala mo ako. Crush kita noon. Mabilis na pag-amin ni Asher. Napaka-visible sa mukha nito ang pamumula. Nung time na pinagtanggol mo yung isang babae sa mga bully. Yung hindi ka maarte sa mga nanlili mo sa'yo. Sobrang talino mo. Puro kagala pero nababalansi mo yung studies mo. Saka, ang ganda mo. Ikaw lagi laman ng usap-usapan sa school dati. Nabihag kita sa ganda ko? Mayabang nang umiti si Kiana sa binata. Plus point siya pero nabiyag mo ako sa pagiging totoo mo. Napansin ko kasi na hindi ka nakikipagplastikan. Totoo ka sa sarili mo. Mabait ka, maalaga, matapang, at higit sa lahat mapagmahal na anak. Isali ko na rin yung pasaway na anak. Napanguso si Kiana at pinalo ang braso ni Asher, dahilan kaya ito natawa. Total, napaamin na ako. Sasabihin ko ng lahat. Hindi pa yung lahat? Kunot noong tanong ni Kiana. Napag-isipan nilang lumabas at maglakad-lakad dahil suwestyon ng mama ni Kiana. Bili tayo ng melted chocolate. Hinarap ni Kiana si Asher. May dala ako. Nasa ref nyo. Tumango si Kiana at nagpatuloy sa paglalakad. Ramen tayo? Napangiti si Kiana sa suhestyon ni Asher. Sakto, may alam akong Japanese restaurant. May ramen doon. Kumain silang dalawa ng ramen sa restaurant na alam ni Kiana. Pagkatapos ay naglakad sila pa uwi. Ipagpatuloy mo na yung kwento mo. Saglit na nag-isip si Asher. Hindi coincidence ang pagtira ko sa bahay nyo. Ano? Napatigil sa paglalakad si Kiana at hinarap si Asher. Nung una, hindi ko alam. I don't know na pamilya mo ang nagmamay-ari ng titirhan ko. Inaasar ako ni Carl. Saka ko lang nalaman na hinanap ka niya. At nang nalaman na for rent ang isang kwarto, ay doon niya ako dinala. Hinanap ako ni Carl? Kilala niya ako? Kunot noong tanong ni Kiana. Alam niyang gusto kita. Since high school hanggang ngayon. Sabi niya sa akin, enjoyin ko ang bakasyon ko. Nagpigil ngiti si Kiana at tumango. Ilang araw na natili sa Baguio si Asher. Tinutulungan nito ang mama niya. Tita! Napatigil si Kiana nang papasok na sana siya ng kusina para kumain. Bakit? Rinig niyang sagot ng mama niya. Ayos lang po ba kung liligawan ko yung anak niyo? Nanlaki ang mata ni Kiana sa tanong ni Asher sa mama niya. Sinaktan mo yung anak ko.
Sa tingin mo ipalalampasin ko yon? Ito ang unang beses na narinig ni Kiana ang pagiging strict ng mama niya. Kasalanan ko po lahat. Sorry po. But still, hindi pa rin po ako titigil. Hanggang sa mapatawad niyo pa po ako. Hanggang sa pumayag ka na pong liligawan ko yung anak ninyo. Paano kapag ayaw ko? Ayaw kita para sa kanya. Rerespetuhin ko po yung desisyon niyo. Nakaramdam ng disappointment si Kiana sa naging sagot ni Asher. Irerespeto ko po yun. Pero hindi po ibig sabihin ay titigil na po ako. Liligawan ko pa rin po siya. Kahit po ayaw niyo sa akin para sa anak niyo. Napatigil si Kiana at pinigilan ng kilig. Ikaw bahala. Nonchalant na sagot ng mama niya. Depende pa rin yan sa sagot ng anak ko. Kiana, pumasok ka na rito. Para kang multong sumisilip dyan. Akmang tatakbo pa alis si Kiana nang mapansin niyang nakatingin si Asher sa kanya. Kaya wala siyang ibang nagawa kung di ang pumasok sa loob. Bakit ba? Pagtataray ni Kiana sa mama niya. Esos, pakipot pa. Sagutin mo na. Mama naman eh. Pagpatigil niya sa mama niya nang mapansin na natatawa si Asher. Maghihintay po ako, tita. Hanggang po sa maging handa siya. Tinutulungan ni Asher ang mama ni Kiana sa farm habang nililigawan siya ng binata. Minsan nga ay napapagalitan pa si Asher dahil kung saan-saan lang ito namimitas ng bulaklak para ibigay sa kanya. Ang corny mo naman! Ano na naman to? Pagtataray niya kay Asher nang mapansin na may dala na naman ito. Damo ba yan? Grabe ka sa bulaklak ko. Hindi yan damo, no? Pagrereklamo ni Asher. Basher. Crown to. Sa'yo sana. Sinisigawan mo ba ako, ha? Tinaasan niya ito ng kilay. Hindi. Malakas na sagot ni Asher. Ikaw na lalaki ka! Pinanlakihan niya ito ng mata ngunit tumawa lang ito at tumakbo palayo nang malaman nitong hahabulin niya ito. Lovebirds! Merienda na! Napatigil silang dalawa sa paghahabulan at tumakbo patungo sa mama ni Kiana na may dalang pagkain. Alis na ako. May gagawin pa ako. Kumindat ang mama niya sa kanya bago ito umalis. Akong gumawa niyan. Proud niyang sabi at inabot ang isang donut kay Asher na tinanggap naman ito. Teka, ano tong papel? Binuklat nito ang nakaroll na maliit na papel. Yes? Anong meron sa yes? Kadiri ka, bakit may papel lang doon at nagawa mo? May pandidiring tanong ni Asher. Binabawi ko na! Bahala ka nga sa buhay mo! Bumalik ka na sa Maynila! Malakas na natawa si Asher dahil sa sinabi ni Kiana. Binibiro ka lang naman eh. Niyakap niya ang dalaga patalikod. Totoo ba to? Tayo na? May galak sa boses ni Asher habang tinatanong si Kiana. Ay hindi! Trial pa lang. Bubuhan lang, Asher. Hindi mo ba na-gets? Natawa si Asher sa pagtataray nito. Girlfriend na kita. Hindi lang ako makapaniwala. At dyan na po nagtatapos ang ating kwentong pinamagatang The New Tenant is an Agent. If you like the story, please don't forget to like, comment, share, and subscribe for more wonderful stories. Hanggang sa muli, paalam!